Ayan. So, good evening guys at welcome back sa ating YouTube channel. Para po dun sa mga bago na kaka-view pa lang sa ating YouTube. So, please subscribe to our channel for more updated videos. At para naman po dun sa mga dati na. So, again, please watch yung ating mga bagong videos para mas marami pang kaalaman. Kasi sa DepEd, kapag na-hire ka as AO, bihira yung agad ka mabibigyan ng trainings, So dapat alam naman natin na dapat tayo ay isa sa quality ng mga empleyado ay dapat tayo ay resourceful, So at least dito sa video na to, meron na tayo ma-share kung paano ba ginagawa yung mga trabaho ng isang non-teaching personnel, So again, please don't forget to click the subscribe button and kindly share na din. Ayan. So, sa bidyong ito, ang ituturo po natin, sa simplihan lang natin kasi napakarami kasi ng liquidation report, Pero ang tuturo natin, how to make a liquidation report, using CDR, yung Cash Disbursement Register na tinatawag. So, kung kayo po ay AO, may possibility na gawin nyo po ito, Kung kayo naman po ay ADAS, nako, araw-araw nyo po itong gagawin, Yan. So, sige po, let's start. Ayan. So, bago natin simulan ang discussion, shoutout muna tayo kay Sir Mikael Kubi 989 kasi ang sabi niya dito, yan, at Mr. Secretariat. So, by the way, sir, salamat sir sa tips mo. Got perfect score po sa potential. Kakatapos lang namin kanina. I think this is DepEd Mindoro, Yan. So, perfect po siya pagdating sa potential. Yung potential po natin, ito po yung behavioral interview. At dahil po sa ating mga videos ay nakatulong naman ito. Mukhang nakatulong sa kanya. Kaya siya ay nagpapasalamat. Kaya sabi ko, wow, congrats sir in advance po. Hopefully, ma-hire na kayo at maging isang administrator. Ayan. So, another one. So, isa ito sa mga reasons, kung bakit ginawa ko itong video na ito ay dahil kay Ma'am Alamuana Villamar. So, ang sabi niya po dito, Sir, gawa ka po ng video about cash disbursement. Tapos, ilalagay niyo po sa liquidation. So, ganun po ginawa namin sa aming work potential. So, yung kanina si Sir, perfect niya ang potential. Yung interview at saka po yung written works. So, sa written works, ito po ang pinagawa sa kanila. So, may mga sample na amount ng gastos. Tapos po, gagawa kami ng cash disbursement sa Excel. So, make sure marunong kang gumawa ng Excel. Gagayahin namin yung pinakita nila na format. Yan, ito po yung format. Tapos, sasagutan namin, tapos ilalagay sa liquidation report yung last. So, di ko po natapos. Hehehe, may oras lang po kasi first time. So, ang oras po normally po ay 1 hour para po sa written examination. Wala po akong experience kaya di po ako nakasama sa final list. Kulang po sa points. So, mga kasabayan ko, may training at experience po at dati nang nasa DepEd. So, yun ang advantage kapag dati ka na nasa DepEd kasi regular mo na yung ginagawa. So, normally kung ikaw ay ADAS, pwede kang mag-apply ng AO. At ito naman ang pinapagawa sa AO, written works, So, yes po, that is one of my works as AO2. So, CDR is part of liquidation report. So, sure po, yan, I will make a video. So, thank you so much po for sharing, Ma'am Ala, So, let's start. So, kaya ngayon po, gagawa po tayo. Ito na po yung video, about sa CDR. So, ang CDR po ay part ng liquidation report. So, part po ito ng MOOE, ng bawat school. So, lahat po ng school from elementary to senior high school ay meron pong MOOE. And so, kung kayo po ay AO, may possibility na kayo po ang gagawa niyan based po sa DepEd Order 2 Series of 2024. Yan. So, yan po yung latest. Ayan. So, ito po ang sample ng Check Disbursement Register. Yung tinatawag natin na CDR na part ng liquidation report. So, una-una, makikita nyo po dito tayo sa blue, Dito muna tayo sa blue. Unang-una yung date. Ayan. So, yung sa date po, so ang ginagawa po sa date, ang CDR po or ang ating liquidation report, ito po ay monthly, Monthly ginagawa at ito po ay may deadline. Na kapag hindi nyo po na-submit, within the deadline, so wala po kayong magiging pondo sa susunod na buwan. So, for example, dito po sa blue, so yung date, so unang-una po, yung date, so July 1, for example, this month.
So, July 1, ito po yung makikita niyo po sa payee, ito yung for example, balance forwarded kung meron. So, yung payee, so ito po yung masasabi nating description. Pero yung payee, makikita po natin ito sa voucher at makikita po natin ito sa cheque. So, mas maganda, ang tingnan niyo po yung cheque. So, July 1. So, for example, July 1, so balance forwarded from the previous month, nung June, so wala kasi zero, nagamit po lahat yung MOE. So, next po is July 1 again. So, kay Dr. Joseph Valenciano, so siya po yung school head. For example, siya yung school head. So, ang kanyang MOE for the month is 250,000. So, ito yung nasa yellow po, yung cash advance. So, ito po yung from the division office, pumasok po sa account, sa cheque ng school amounting to 250,000 pesos. So, the following day, so dito na po. So, meron po tayong kailan po pwedeng mag-issue ng cheque. So, depende po kung kailan po kayo nag-post sa PhilJeps, kung kayo po ay gumagamit ng bidding. So, for example, pwede na magbayad ng July 5. So, una, nag-issue kayo ng check. Yan. Check na Pogo Enterprise. Nagbigay po kayo ng cheque amounting to, magkano po? So, 100,000. So, unang-una, lalagay nyo po yung date dito sa blue kung kailan po yung issuean ng cheque. Pangalawa po yung ating disbursement voucher. So, ito pong disbursement voucher, ito po ay continuous, So, pang ilang voucher na po ba yung na-issue nyo? So, kung isang cheque, isang voucher, Yan. So, gagawa rin po kayo ng voucher. So, gumagawa po tayo ng voucher. Yan. And then, lalagay nyo po check number and then yung payee, so Pogo Enterprises. So, magkano po yung amount? So, makikita nyo po sa balance na nag-move, So, from 250,000 less 100,000, so ang balance na lang po ay ang balance na lang po is 150,000 and so on. So, yan po yung gagawin nyo. Check natin. Yan. Ayan. So, ngayon po, kung ilan po yung dapat po ang maging balanse niyo po dito sa yellow, So, dapat po ang dapat pong ginagawa ay mabalanse po. Yung balanse po ay should be zero, for the month. So, dapat po kung ang estimated po or ang deadline po natin ay 20, 20 of the month ang deadline ng submission ng MOE. So, dapat po masabit niyo po siya ng on or before 20. So, pwedeng 19th day, sa calendar natin, July 19, dapat po ang submission sa division office, for checking ng accounting. So, ayan po. So, makikita nyo, so dapat po yan ay 0. So, dito po tayo. So, okay na po tayo dito sa blue, So, date, disbursement voucher number, tapos check number. So, dapat po naka-series. Sir, paano kung nagkamali ng sulat sa cheque? So, di-release po kayo ng panibagong cheque. Tapos, ipa-file nyo lang po yung cancel check. So, lalagay, for example, check number 103 ay cancelled. Namali ka ng sulat. Nalagay mo SM Department Store. Dapat pala ay SM Hardware. So, lagay nyo pa rin po dito yung check number 103, 450-103. Lagay nyo lang po dito sa pay ay cancel check. Okay? And so on. Yan. So, mapapansin nyo po dito from 250,000. So, nagkaroon po ng payment ng 150, 50, 50. So, total po niya is 250,000. So, ibig sabihin, ang cash advance po ay 250,000. Ang naging payment po sa mga suppliers po natin ay 250,000. So, in short, ang balance po natin ay 0. So, pagdating po ng next month, so ito pong outstanding balance po natin, ito po yung magiging forwarded balance. So, 0 din po, So, 0 yung magiging forwarded balance pagdating ng August. So, dito naman po sa due to BIR, so ito po ay naka-template na. So, lalagay nyo lang po dito kung magkano po yung binayaran nyo. So, for example po, yung una po natin ay 100,000. So, di-determine nyo po dito sa mga codes. So, depende po kung ito rin po ang ginagamit na CDR, pero more or less, ito po yung gagamitin. Kasi ito po ay nasa COA. So, other supplies and materials po yung binili. So, ilalagay nyo lang po doon sa column. Kung ang binili naman po ay office supplies, so ilalagay niyo po doon sa column ng office supplies. And then, due to BIR, so ito po ay naka-format na, So, depende po kasi kung VAT or non-VAT, 12% kapag VAT, tapos kapag non-VAT, so it depends po doon sa computation. So, ito naman po ay formatted na.
So, pagpalagay na lang lahat ay VAT, so para 12% po yung ilalagay nyo sa due to BIR. And then office expenses, yan. Kung bumili ng office expenses, for example, furniture and fixtures, yan. Pwede nyo po ilagay sa material expenses, ano? And so on, no? So lahat po yan, lahat po ng expenses nyo, ng payments nyo, dapat po siya ay magre-reflect dito sa breakdown of payment. So overall, ang total po dapat niyan ay 250,000 plus VAT, ano? Kasi nakaseparate po yung VAT. Yan. Okay po ba yun? Hopefully po ay may natutunan kayo. So medyo malabo lang po ng konti, pero hopefully po ay nabigyan ko po kayo ng sample, ano? Kasi or ng idea. So ito lang naman po yung importante. So pagdating po sa BAT, so naka-format na po 'yan. So kailangan niyo lang po i-determine kung ano ba yung binili niyo dito. So kung ang binigay po sa example ay bumili ng furniture and fixtures, so hanapin niyo po doon sa kulay green. So possible po mas maraming breakdown, ano? Meron po yung drop down. So hanapin niyo lang po furnitures and fixture. Kung bumili naman po ng mga school, bond paper, so hanapin niyo po yung office supply expenses. Yan, kung bumili naman po ng mga cleaning materials, so pwede niyo po siyang ilagay sa other supplies and material expenses. Kung nagbayad naman po sa pagpa-renovate ng school, to other general services, ano? Kung ang ginawa po dito ay payment for services. So dito po ay sa breakdown po ay general services. Kung wala na po dito, so pwede pong others, for example, mobile load, no? O yung loads, ano? For 1 month, so naka 50,000, so lagay nyo lang po dito. And meron po niyang corresponding codes, ano? So depende po. So hanapin niyo na lang po kung binigyan kayo ng template ng division, meron na po yung code. Pero kung kayo po ay applicant pa lang, so eto lang po yung titingnan nyo. Date, saan ba ilalagay yung date? So, yung cheque po, again ha, yung cheque. So, lagyan nyo na lang po na kunwari ng DV. Ito po yung disbursement voucher. So, dapat po ito ay series magkasunod. For example, year, tapos month, tapos 001, no? Tapos year, sa susunod po, year, tapos month, o 002 na. Yung next is yung once ang cheque. So, ang cheque po dapat ay ganun din po, magkakasunod-sunod. Hindi po pwede mauna yung 02 na ma-issue kaysa dun sa 01. So, dito po sa payee, dapat po ay kung anong nakalagay sa check, yun po ang isusulat mo and so on. Yan. So, thank you so much. Ayan. So, meron nga po pala tayong mga sample na forms. Ano, kung gusto niyo po ma-receive, ano, yung sample natin. So, meron po tayong link sa baba nitong video. So, kindly fill up na lang po. Ano, to receive the sample files. At dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ano po, so please subscribe for more videos and updates. So kung gusto nyo po, dun po sa mga nakapag-apply na, ano, so hopefully ay nakapasa po kayo. So please, share din po yung inyong experiences sa comment section or kung meron po kayong gustong pagawan ng video na at meron po tayong time, so pagagawan po natin siya ng video. So hopefully po ay meron kayong natutunan kahit papaano, yung basic lang po. Kasi madugo po 'yan sa actual, ano. So dapat sa actual hindi po kayo magkamali kasi para hindi po tayo magkaroon ng COA findings. Yan. So hopefully may natutunan and once again thank you so much for listening.